Nasaksihan ng binoto sa Maynila ang paggulong ng buhay ni Jerry Chua. Sa edad na 21, si Jerry na ang may hawak ng negosyong tinayo ng kanyang lolo noon pang 1912. Ako mismo gumawa ng hopya, ako nagluluto, ako nagbabalot ng hopya, ako nagbebenta sa tindahan. Iniba mo ba yung formula? Pinalambot ko. Kasi yung original po ng hopya is using lard, mantikang baboy. Ang unang ginawa ko using corn oil. Yes, yung hopya ang unang ginawa ko using corn oil. Kasi yung corn oil kasi, pag inilagay mo man sa rep yan, malambot pa rin. Saka pangalawang ma'am, sa ginawa ko na sa hopya, kasi dati yung lolo ko sa tatay ko, makapal yung balat. Yung laman, konti lang. Okay. Kasi mas mahal yung laman eh. Oo. Sabi ko, hindi bago ako kikita lang ng konti. Basta yung customer, babalik at babalik. Eh, yung kopyang ube, parang talagang nakakagulat. Pagkatapos gumawa, wala kami aircon sa bahay. Pupunta ako sa supermarket dyan, ang supermarket, may supermarket dyan. Araw-araw pupunta ako dyan. Eh, alam naman nilang tao doon na wala kami pera. Araw-araw nandun ako. Kaya naging suspect ako ng shoplifter. Nagtanong ako sa nagbibenta ng ice cream. Miss, ano mabenta ng ice cream? Ube. May narinig akong voice. Kopyang ube. Marami ang nagsabi kay Jerry na hindi papatok sa panlasa ng mga Chino man o Pinoy ang kanyang kakaibang hopya na ube flavored. Pero nagkamali sila. Ito pala ang magpapasarap sa buhay at magsisilbing susi sa paglago ng negosyo nila Jerry. At lumabong na nga ang NBTin. 6 na ngayon ang kanilang mga sangay at 3 na rin ang restaurant ni Jerry, ang Cafe Mezzanine. Ang sikreto ng kanyang pagtunlad, syempre, nasa busisi pa rin daw sa paggawa ng hopya. Dahil rin sa sipag at busisi sa trabaho ni Jerry at sa sarap ng kanyang hopya ube, ang maliit nilang bahay noon sa itaas ng kanilang dating tindahan, aba ngayon, magandang bahay na. So naabutan ng mga magulang mo, yung tagumpay na ginawa mo para sa NBTin? Oh yes, ma'am, abutan nga eh. At tuwa-tuwa sila. Nung nag-click na yung hopyang ube, kahit hindi bigla, kahit dahan-dahan, pero lahat, may pagmamalaki ko, ma'am, lahat ng utang namin nabayaran namin. Hindi lang kilala bilang Mr. Ube si Jerry Chua. Kilala din siya bilang volunteer firefighter. So yung pagbabalik ng grasya sa langit, sa paraan ng pagiging bumbero. 16 years old lang ako, volunteer fireman ako. Pag may sunog, pupunta ako sa kanto ng Ongpin Corner Yuchenko, yung Nueva ngayon, yung Nueva. Wala akong nakita sa akin, Jerry, sila uli yung bata na yun, wala nang nagbili sa tindahan, nagpapaw sa chicken, traffic pa ng traffic. Pero hindi niya alam na paglabas ng bumbero, sasakay sa bumbero, pupunta sa sunog, iba na pakiramdam ko, kahit pag wala kang makain, masarap ka pakiramdam. Kasi nakatulong ka. Yes. Ang ganda ng kwento, Jerry? Yung mula sa wala, nagkaroon, nawala, yumabong, hindi ba? Ano ba talaga ang nagbibigay ng swerte at nasa likod ng success ng mga Chinese businessmen? Para sa atin po, ang lucky charm natin ay ang sarili natin at ang pamilya natin. Mahalin mo yung ginagawa mo at pinaka-importante, panalangin sa Diyos. Maganda na yung habang nabubuhay tayo, nakakatulong tayo ng kapwa, masaya na ako. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin daw balak tumigil si Jerry sa pag-iisip ng mga paraan para patuloy na makatulong. At para mapagpatuloy niya ang magandang simulain, itutuloy rin daw niya ang pag-iisip ng mga bago at malalaking paraan na ikauunlad ng kanilang negosyo. Normally, mo hindi ganyan lang kalaki. Dapat,